got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs, and I finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. I got a bottle of Grey Goose and ice cubes. Have a drink that'll put me in the right mood. 80 proof's gonna lower my IQ. And I've been the same way since high school. I look shorty right in her brown eyes. She about to take a trip to Cloud 9. I'm the man, baby. I get the crowd. Honda Beat Premium Version Pearl Arctic White. It is powered by 110cc to be exact, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled at ESP. Ito ay mayroong lakas na 6.63 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.3 Nm at 6,000 RPM. At ito lamang ay mayroong timbang na 90 kilograms, kaya naman kahit lady rider or mga beginners ay kayang-kaya tong i-maneuver. So, pagdating naman guys sa kanyang seat height, ito ay merong seat height na 742 mm. Kaya naman kahit meron kang height na 5 flat or 4.9, kayang-kaya mo tong abutin. At meron din po siyang ground clearance na 147 mm. So, sa mga malalaking humps ng Pinas guys, hindi na madali ito maabot yung ilalim na bahagi ng motor na to. So, meron pong dalawang color variant ang premium version, which is itong Pearl Arctic White at itong Matte Axis Gray Metallic. So, ito po yung Matte Axis Gray Metallic guys. So, dito na muna tayo guys sa kanyang overall looks. So, kung mapapansin nyo guys, napaka-modern na yung design niya. Di kumpara dati, naka-bulb type yung kanyang headlight, pero ngayon is naka-LED na, same na din kay Honda Click. And kung mapapansin nyo din guys, pagdating dito sa kanyang fairing sa harapan, talagang napaganda po ng upgrade niya, no? Medyo may pagka-curve at edgy itong isang to. Ganun pa rin naman, naka-bulb type or halogen. And wala po kayong ibang makikitang sticker dito sa premium version, kundi ito lang Honda at saka Beat. Naging premium siya guys kasi doon sa isa na playful version which is puro decals. Well, ito naka-emblem siya dito. Ayan. And then kung makipapansin nyo din, yung kanyang mugs is kulay faded gold, while doon sa playful version naka-regular color lang po siya na parang gray. Ayan. So dito, balik tayo dito guys. So yung color niya guys is glossy black, matte black, at saka yung Pearl Arctic White niya dito. Equipped na din po siya ng combi brake na kung saan si click lang yung meron at saka yung ibang higher displacement na scooter. Pero ginalingan ni Honda dito kay Beat kaya nilagyan niya na din. No, para sa akin isa sa pinakamagandang feature yan na kung saan pag maglo-long ride ka, hindi ka na mangangamba na madaling malak yung wheel mo pag magsa-sudden brake ka kasi equipped na siya ng combi brake. Pihitin nyo lang po yung left lever, 70% ng brake is mag-engage sa rear wheel and 30% naman dito sa front wheel. Ayan. So dito guys, meron po siyang tire size sa front na 80 by 90 by 14 tubeless tire. At saka yung nagustuhan ko sa kanya guys, nag-complement yung kulay ng gulong niya na faded gold dito sa Pearl Arctic White na talagang nagpapa-premium sa kanyang itsura. No? Meron din po palang decals dito guys na combi brake at ayan, dito Honda, no, minimal lang. So ginamitan po siya ng telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake and single pot piston brake caliper na yung brand is Nissan. Ayan. No? So dito tayo guys, banda sa kanyang levers. Sa levers, naka-silver. Equipped na din siya ng park brake lock na meron si Honda Click. At nilagay na din ni Honda dito kay Honda Beat. And dito naman sa kanyang handlebar, ayan, same pa rin yung design kagaya ng dati guys.
Kasi nakapag-review na din tayo ng Honda Beat dati, yung old version. At nakapag-gamit na din po natin yun sa long ride sa Surigao before. So, same lang po sila ng grip, no? Ang dashboard guys, malaki na din yung in-upgrade kasi before, iba yung design ng dashboard, no? Tapos iba din yung color. Orange yung before, yellow-orange, pero ngayon ginawa ng blue. O, di ba? Medyo hindi na talaga siya masakit sa mata pag tututo ka dito sa kanyang ilaw. So, yung information meron dito, yung speedometer, ayan, fuel gauge, odometer, tapos nandito yung turn signal indicator guys, at saka eco indicator. Ayan, so off na natin to. Tapos nandito yung electric start. Ayan, and itong isang to guys ay equip pa rin ng kickstart. So, goods na goods yan pag maubusan ka ng baterya. Hindi ka na mahihirapan magpapaandar ng motor mo, no? Kasi meron siyang kickstart. Pagdating naman dito, nandito yung high beam, low beam, ayan, indicator, at saka button, horn, at saka yung turn signal switch, off. Ayan. Tapos, meron na din siyang pride of ownership, meron siyang Honda dito na logo. Sa kanyang packet naman, kung before, medyo maliit lang yung packet niya, eto, medyo malaki na din, at saka hindi na siya ganun ka-shallow. Pero dito sa kabila guys, walang kang mapaglalagyan dito na kung ano-ano kasi ano siya, power outlet. Ayan. So isa din to sa upgrade ni Honda Beat ngayong 2023. So yung gawin nyo guys, since hindi mo to pwede masagsakan ng USB, bumili po kayo ng USB adapter para masaksak nyo po yung phone nyo dito, tapos ilagay nyo yung phone nyo dito habang nag-charge. Or else, kung gusto nyo naman ng phone holder, magpakabit na lang po kayo banda dito. Or depende, or dito, saan po nyo bet magpalagay. Parang sa ganun, habang tumatakbo tong motor na to, nag-charge yung phone ninyo. Ayan. And before guys, dati kasi yung susian ni Honda Beat nandito sa likod, ngayon dito na. So pag magbubukas ka ng seat, eto na yung pipindutin nyo guys. So parehas na din kay Honda Click. So pindutin natin to. Itutok muna natin sa seat, pindot. Tapos magbubukas na po yung seat niya. Ayan. So, ito po yung kanyang under seat, malaki na din. Kung dati 11 liters, ngayon po ay mas pinalaki na, ginawa ng 12 liters. No? Isa din yun sa napakagandang ginawa ni Honda dito kay Beat. And pagdating dito, meron din siyang pride of ownership guys. May nakalagay dito na Beat. Ayan. May naka-engrave. And mas pinalaki na po yung fuel tank niya from 4 liters naging 4.2 liters na po. So para sa akin, goods na goods yan. Tsaka napaka-fuel efficient din po nitong si Beat. Kahit pa hindi pa siya equipped ng idling stop system na meron yung dating version. Kasi ito wala eh. Wala akong nakita dito. Ayan. So grab bar at meron na din pong abang para po mapaglagyan ng top box. No? Kung if ever makita po kayo ng bracket para kay Honda Beat, pwede po kayo magpalagay ng top box. Ayan. So maganda tong motor na to guys pang beginner, no? Kasi napakagaan lang po nito at saka napaka-sleek ng design. Hindi siya ganun kalaki at pwede din po ito pang lady rider. Isa pa guys, sa footboard, ang ginawa ni Honda dito, ginaya niyo yung kay Honda Click 160 malapat yung footboard. So, kung palaparan ng footboard, I think, mas malapad tong kay Honda Beat kumpara kay Honda Click, no? Kasi kay Honda Click, malapad siya pero parang meron siyang abang dito. Etong kay Honda Beat, hindi masyado abang, oh. Hindi siya masyado, dito yung kanyang footboard. So medyo parang mas malawak siya tingnan, no, sa klase ng kanyang style, sa klase ng kanyang body build. Para sa akin lang naman, no. And then, isa pa sa nagustuhan ko dito, guys, is premium talaga yung itsura niya, no, yung emblem niya dito, Beat. Ayan, no. Tapos yung kanyang faded gold na mags dito. Sa apakan naman ng angkas, ayan guys, pwede mong i-fold kung wala kang angkas. Ayan. Tapos, equip na din po siya ng ACG or alternating current generator na kung saan pag i-start nyo po ito, hindi na po siya maingay. Tahimik na lang. No? So, goods na goods yan. Tapos, yung tambucho niya guys, ayan, napaka-astig din. Parang carbon matte fiber din yung kanyang heat guard cover. So, yan guys. Plastic. Of course. And, isa pa guys, pagdating naman sa kanyang suspension sa likod, monoshock unit swing suspension pa rin yung ginamit na drum brake. No, drum brake pa rin yung braking system niya sa likod. Pero kahit ganun pa man, again, maganda na tong Click na to ngayon guys kasi equipped na siya ng combi brake. Sa tire size naman sa likod, ito po ay merong tire size na 90 by 90 by 14, tubeless. So kung mapako to, hindi siya basta-basta ma-flat, no? Siguro maiiwan yung pako dito bago nyo po napansin. No, napako kayo pag magwa-washing kayo or maybe nakauwi na kayo sa bahay nyo. And isa pa guys, nga pala dito, dagdag ko lang,
Since pinalaki na ni Honda yung kanyang footboard, marami na kayong mailalagay dito. Pwede na kayo maglagay ng karton. Depende kung gaano kabigat. Wag naman sobrang bigat, no? Syempre, mayroon ding limitation, no? So, dito guys, ayan, no? May nakalagay dito. Dito kayo titingin ng kilograms na pwede nyo mailagay sa inyong motor. So, 10 kilograms under seat, kasyang-kasya at pwedeng-pwede. Tapos, dito naman sa footboard, ang nakalagay dito, correct me if I'm wrong ha, yun yung pagkakaintindi ko. Dito sa kanyang footboard, isang kilot kalahati lang yung pwede nyong ilagay dito. While doon sa underseat is 10 kilograms. Ayan o. Ayan. So yan guys, tapos may hook. Pwede nyo mapagsabitan ng plastic kung mamamalengke kayo or magmomoling kayo. Ayan. So, yan lang naman. Dito tayo sa kanyang tail. Tail light, ganun pa rin, hindi pa rin binago, full assembly pa rin. So meaning, pag sasampa yung OBR mo, or ikaw, hindi ka naman problema guys na baka may masabit yung paa niya pag sasampa siya dito. So para sa akin, goods na goods dyan. Bulb type pa rin, no? Turn signal, bulb type pa rin. Tapos meron pa rin siyang ilaw ng plaka dito. Ayan, bulb type. Tapos naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Pagdating naman sa kanyang plate holder, ayan guys. And dito tayo. Ito yung kanyang drum brake or braking system sa likod. Ayan. Tapos dito may nakalagay na ESP, Enhanced Smart Power, at nandito yung kanyang panggilid kickstart. Tapos yung kanyang center stand. And ang isa pa guys, meron na din siyang side stand switch na kung saan kapag nakababa to, kahit anong gawin mo pagpapaandar, hindi na po siya aandar. Ayan. So, ito pong si Honda Beat guys ay meron pong average fuel consumption na 58.2 km per liter. So, based po yan sa website ni Honda. So, again guys, kung naghahanap po kayo ng motor na pang araw-araw, pang negosyo, at pangpasok sa trabaho, I highly recommend this one kasi nga napaka-friendly niya, no? Sa mga beginner, sa mga marunong na magmotor, at syempre kung halimbawa gagamitin nyo to pang negosyo kasi nga napaka-full compact niya na. So dito guys, pwede nyo mapaglagyan ng mga pinamili nyo or yung i-deliver nyo, at pwede din kayo magpakabit ng top box. Kaya naman I highly recommend this one. So this Honda Beat Premium Pearl Arctic White ay nagkakahalaga ng 72,400 kung bibili nyo po ng cash. Tapos kung gusto nyo naman po ng hulugan, ang down payment niya po is 5,575 at yung magiging monthly for 3 years na 3,455 at rebates na 200. So ito pong scooter na to guys ay available lamang dito sa Honda Venus Marketing, Sobrecarri Street, Tagum City. 2 unit po yung available dito, yung Pearl Arctic White at Matte Gray. Ayan. So punta na po kayo dito guys.